ang ulo niya. Diba? Pag uwi ng bahay, mainit ang ulo niya. Alam ng asawa, sasabihin sa mga bata, huwag kayo maingay ha. Layo muna kayo sa dati, mainit ang ulo, may problema yan. Yan. Si Jesus ba ganon? Tamo ito, galit na galit siya. Kasi ginagawa niyong bahay na magnanakaw, itong bahay ng tatay ko. Hindi lumapit sa kanya. Basahin mo yung verse 14. Verse 14. 1:4. May mga bulag at mga pilay na lumapit kay Jesus at kanyang pinagaling. May mga bulag at pilay na lumapit. Mainit ang ulo. Kung ordinaryong tao, bukas na bumalik, mainit ang ulo ko. Ganon. Kita mo, mainit ang ulo. May lumapit na bulag at pilay, pinagaling. Di ba? Ordinaryong tao. May pupunta. Andiyan ba si Dok? Mamaya na kayo bumalik, mainit ang ulo. Bakit si Jesus kahit mainit ang ulo, pagka may lumapit na kailangan ng tulong, tinutulungan niya? Ibig sabihin, kung galit man ako, hanggang dito lang. Hindi akong galit sa may sakit. Ang tao ngayon pag galit sa opisina, galit na pati sa buong pamilya niya. Mainit ang ulo, damay lahat. Di ba? Bakit si Jesus hindi dinadamay? Doon mo mapupuna. Iba si Jesus, di ba? Kung ibang tao lalapit yung pilay at kabulag, aawatin nyo, huwag kayo lumapit, mainit ang ulo, balik na lang kayo mamaya. Si Jesus hindi. Kahit mainit ang ulo, pag galit sa'yo lang, hindi damay yung iba. Pero ang tao, pag galit sa isa, damay lahat. Buong pamilya, damay. Di ba? Yung mga nanay, gano'n. Pag mainit ang ulo, lahat ng anak, pati walang kasalan ng anak, damay. Kaya nagtataka nga, sabi ng iba, bakit ganyan mga nanay namin nasungit? Hindi ka ako. Unawain niyo mga nanay. Ang mga nanay masungit lang pag walang pera. Pag maraming pera yan, kahit anong kasalanan, gawin mo, nakangiti yan. Pero pag nanay walang pera, konting pagkakamali mo, galit na galit yan. Mainit ang ulo, walang pera Diba? Yun lang naman ang dahilan. Simple lang yun No? Sabi mo sa tatay mo, tayo bigyan nyo naman pera lagi sa nanay, parang hindi nagagalit. Kaya yung mga nanay na mainit ang ulo sa bahay, sigurado ko may problema yung walang pera. No? Pag may pera yun, hindi mainit ang ulo nun. Ayan. Tapos itong huli, basahin mo yung sinabi ni Jesus sa verse 16. At sinabi kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Narinig ko, tugon ni Jesus. Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasususuhin ay pinapamutawi mo ang wagas na papuri. Ayan, mula sa mga sanggol at pasusuhin, lumalabas ang papuri. Sa buong mundo, ang bata pag pinanganak, nagpupuri na sa Diyos. Iisa lang ang salita ng bata, kahit inchik, Hapon, Pilipino, Amerikano, paglabas, isa lang ang sigaw, uha! Diba? Uha! Hallelujah! Parang gawin. Nagpupuri panganak pa lang. Kahit anong bansa, puro uha! Meron ko bang nadinig pag ang bata ay Batanggenyo, ang alabas, alay, uha! Alay, uha! Wala na bang ganun? Diba? Kahit ano yan, kay Pilipino, kay Hapon, uha pa rin. Sa sanggol nang gagaling ang papuri sa Diyos. Diba? Kaya yung mga bata parang nagpupuri, uha! Hallelujah! Uha! Hallelujah! Nadidinig sa sanggol pa lang. Wala kang madidinig, alay, uha! Wala. Pare-pareho kahit anong diba? Pare-pareho yan. Kahit Amerikano, Hapon, Inchik, pag pinanganak, pare-pareho ng tono. Pag lumalaki nila, nagkaka-diction. Pero pag labas ng mundo, pare-pareho, uha! Pare-pareho tono. Yun ang mga papuri sa Diyos. No? Kaya miski sa masanggol pa lang, lumalabas ang papuri sa Diyos. Pakinggan mong mabuti, no? Wala yung alay, uha! Alay, uha! Walang ganun. Wala. Pare-pareho. No? Sige, susunod. Sinumpa ang puno ng igos. Kinaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya ay nagutom. Nakakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan ito. Ngunit wala siyang matagpuan kundi mga dahon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, hindi ka na namumunga kailanman, at pagdakay natuyo ito.
Nakita ito ng mga alagad at namangha sila. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito. Kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. At anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Yan. Nakita niya yung puno ng igos, hindi namumunga. Sinumpa niya. Natuyo. Walang ginawa ang Diyos sa mundo ng walang dahilan. Ang tao ginawa ng Diyos para mamunga din. Di ba sa Genesis chapter 1, go and multiply. Kaya galit ang Diyos doon sa nag-artificial birth control. Bakit? Yung purpose ng buhay mo, minamali mo . Kaya kita ginawa para manganak, hindi para pigilin ang panganganak. Ngayon, kung hindi ka namumunga, kung ayaw mong manganak, maglingkod ka sa akin, magpare ka o magmadre ka. Ngayon, yung mga matatandang dalaga na ayaw magmadre, maglingkod ka. Kailangan mamunga ka. Huwag yung hindi ka namumunga. Nung Biyernes, nasa Baliwag ako, sabi ng moderator, sabi niya, mag-aaral tayo ng Biblia, ito'y love letter. Diba? Pag may nanliligaw sa'yo, sinusulatan ka. Sabi niya, sigurado naman ako, lahat ng babae dito, nagdaan sa pagkadalaga, lahat kayo naligawan kahit anong itsura nyo. Sa loob-loob ko, totoo kaya yun? Lahat ba kayong nanditong babae naligawan? Sabi niya, lahat daw. Kahit anong itsura mo, sigurado ko naligawan ka. Totoo kaya yun? Mga babae, sagot. Sinong babae dito hindi naligawan? Wala siyempre aamin. Walang aamin. Pero hindi, alam mo ang taong, sabi mo, kasi pangit ako. Wag. Pag pangit ka, huwag kang malungkot. Sigurado ko may mas pangit pa sa'yo. Pag maganda ka naman, huwag kang mayabang. Sigurado ko may mas maganda pa sa'yo. Kahit anong itsura mo, meron katapat. Lahat ng putik may katapat na langit. Di ba? O kaya putik ka man, may katapat kang langit. Kaya huwag kang malungkot sa buhay. Sabi nga nun, paano mo nangyari yan? Sabi ni Jesus, kung meron kayong pananalig, faith, na kung meron kayong faith, masasabi mo sa bundok na ito, umalis ka dyan, lumipat ka sa dagat. Ibig sabihin nun, hindi naman literal yung bundok aalis. Ibig sabihin, ang tao, kung malakas ang pananampalataya mo, gabundok mang problema sa buhay mo, kaya mong lutasin. Yun. Kailangan yung faith mo . Kaya ito, maraming mga verses sa Bible, pero mamimili tayo. Memoryahin mo yung verse 22. Basahin mo yung verse 22. At anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Anything you ask for in prayers, you will receive if you have faith. Sa English, ang sabi, whatever you ask, kahit ano, whatever you ask for in prayer, with faith, you will receive. Kaya importante yung pananampalataya. Kung malakas ang pananampalataya mo, kahit anong hilingin mo, ipagkakaloob sa'yo. Yan, sigurado ko dyan, ipagkakaloob sa'yo, kahit anong hilingin mo. Kaya lang ang faith, meron dapat kahalong tiyaga at paghahanap din. Hindi pwede ask and you shall receive. Hindi pwede yun. Kailan may seek and you will find. Yun sinasabi ko sa iba . Dasal daw siya ng dasal. Lord, bigyan mo ko ng boyfriend, bigyan mo ko ng boyfriend. Magte-trend lang na ako, wala pa akong boyfriend. Hindi ka naman naghahanap . Hingi ka lang ng hingi. Anong gusto mo? Milagro.
dudungaw ko ng bintana, Lord, bigyan mo ko ng boyfriend. Tapos may lalakad doon, sisigaw, hello, boyfriend kayo dyan. Pasatawa